10 taon na ang nakalipas, magmula nang makahanap ng gamot sa sakit na naging pinakamalaking banta sa sangkatauhan. 10 taon nang namumuhay ang mga tao sa kapayapaan. Tapos na ang paghahasik ng takot ng necrovirus sa sangkatauhan para sa mga survivor nito. Pero, posible kayang magbalik ito? Kung muli nga itong bumalik, magagamot din kaya agad nila ito? O babalik ito na may kakaiba ng lakas? Maging parehas pa din kaya ang mga sintomas nito? O mas matindi na? Paano ito kokontrolin at lalabanan ng sangkatauhan? Nakatutok ang baril ng isa sa kabinet kung nasaan ang dalawa. Samantalang ang isa naman ay akmang bubuksan na ang kabinet. Nakahawak sa handle ng pintuan ng kabinet ng isa at ang isa naman ay tumango sa kasama. 3, 2. Isang malakas na pagsabog ang narinig nila Rice. Kasabay noon ang boses na sa tingin niya ay galing sa radyo ng isa sa dalawang nakasuit. Fall back, retreat! Dumadami na sila, unable to contain. Nagkatinginan ang dalawa at patakbong lumabas ng kwarto. Naghintay muna si Rice ng ilang sandali bago napagkasundo ang lumabas na ng pinagtataguan. Agad na isinara ni Rice ang pinto. Sumilip din siya sa peephole at nakahinga ng maluwag nang makitang clear na ang sala maliban sa ibang infected na nasusunog sa lapag. Kunin na natin ang mga bag. Kailangan na nating makaalis dito, sabi ni Christine na agad namang sinunod ni Rice at inihanda na nga ang mga dadalhin nila. Matapos ang pag-aayos ay lumabas na ang dalawa. Nagmamadaling makaalis sa lugar na yon. Nakarinig sila ng kaluskos sa isang pinto sa apartment. Nasa 3rd floor na sila noon nang makarinig sila ng kaluskos sa kwartong katabi lamang ng hagdan. Aso ba yun? Tanong ni Rice sa kasama. Ngunit napagtanto niya na wala na ito sa tabi niya. Nakita niya itong papunta sa kwartong pinanggagalingan ng kaluskos. Christine, ano bang ginagawa mo? Tanong niya sa dalaga. Pero parang wala itong narinig. Parang inaalam nito kung papaanong buksan ang pinto. Uy, Christine! Kailangan na nating makaalis dito. Susubukan na sanang hilahin ni Rice ang braso ni Christine papunta sa hagdan nang humarap ito sa kanya. Rice, alam kong wala ako sa lugar na manghingi ng pabor sa'yo, pero kailangan ko ng tulong mo. May aso dito at hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siguradong ligtas siya sa loob. Baka infected na rin yung amo niya. Please, tulungan natin yung aso. Wala nang nagawa nun si Rice kundi ang humanap ng paraan para mabuksan ang pinto. Sinubukan nilang mabuksan ang pinto gamit ang doorknob pero nakalak naman ito. Sa kabilang dulo ng koridor ay nakaaninag si Rice ng isang metal bar. Dahan-dahan niya itong nilapitan at nakita niya ang mga bukas na pinto ng apartment. May mga nasusunog sa loob na sa tingin niya ay mga infected. Pagkalapit niya sa metal bar, ay napagtanto niyang isa pala itong crowbar. Duguan ang hook nito at sa tingin niya ay may mga laman-laman pa na parang kaya niya nang hulaan kung saan galing. Maingat niya itong kinuha. Pagbalik niya sa kung nasaan si Christine,
ay nakita niyang may papalabas sa dulo ng koridor. Sa may kabilang dulo, na-realize niya na isa itong infected. May nakaligtas sa kanila? Tanong ni Rice sa kanyang isip na tinutukoy ang decontamination team kanina. Nakatingin sa kanya si Christine na walang kamalay-malay sa nakaabang na panganib sa kanya. Sinenyasan niya ito na tumahimik nang hindi inaalis ang tingin sa infected. Dali-dali ngunit tahimik na pumunta si Rice sa pwesto ni Christine. Nakita na ng kasama niya ang infected. Nakatingala lamang ito at pawang estatwa na hindi gumagalaw. Bawat kilos ni Rice ay dahan-dahan. Pinipilit na hindi makagawa ng ingay. Para na siyang mabibingay sa lakas ng tibok ng puso niya. Sumagi pa sa kanyang isip na baka marinig pa ito ng infected. Nang makarating siya sa pwesto ng kasama, gamit ang crowbar ay sinusubukan niyang sikwatin ng pinto upang mabuksan ito. Dahan-dahan ngunit buong puwersa niya itong itinutulak. Si Christine naman ay nakaabang sa infected kung ano ang magiging reaksyon nito. Alam ni Rice na malapit niya nang mabuksan ang pinto nang marinig nilang tumahol ang aso. Sa katahimikan at sa takot na makalikha ng ingay, parang naging isang nakabibinging ingay ang nilikha ng aso. Agad na napatingin ang dalawa sa infected at napaharap din ito sa direksyon nila. Matapos ang ilang segundo ay tumakbo rin ito papunta sa kinaroroonan nila. Shit! Hindi na nag-abala pa si Rice na kumilos ng tahimik. Buong lakas niyang itinulak ang crowbar na nagresulta sa pagbukas ng pinto. Kasabay naman ito ay ang paglabas ng isang kulay brown na nilalang na dali-daling tumakbo pababa ng hagdan. Sinundan agad ito ni Christine at sinundan naman ng infected ang boses ni Christine habang tinatawag ang aso. Parang slow-mo sa paningin ni Rice ang lahat. Nang papalapit na sa pwesto niya ang infected, sa anggulo ng pagtakbo nito ay hindi ito dederecho sa kanya. Ginamit ni Rice ang sitwasyong ito para ihampas sa mukha ng infected ang crowbar. Tumama ang pakurbang parte nito sa panga ng infected at napahiga ito sa lakas ng pagkakahampas dito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Tumakbo na rin siyang pababa ng hagdan upang sundan ng kasama. Nakarating na si Rice sa ground floor at nasa labas na ng apartment nang makita niya si Christine na nakaluhod at pinapakalma ang aso sa pagtahol. Nakahinga ng maluwag si Rice, ngunit agad naman itong napawi sa nakita niya sa kanilang paligid. Wasak ang mga bahay. Nakataob ang ilang mga kotse. Tumba ang mga poste ng ilaw at kuryente. Sunog dito, sunog doon. Hindi niya napansin ito kanina sa itaas dahil na rin siguro sa abala silang makaalis sa lugar na yon. Ngunit lalong nawala ang pag-asa ni Rice nang makita ang infected na nasa paligid na nila. Mga 4 na metro ang pinakamalapit at ang tansya niya ay may 1 dosena pang infected ang nakapalibot sa kanila. Parang estatwa lang na nakatingala ang mga ito. Pinipilit pang irehistro ni Rice ang mga nangyayari sa kanyang isipan nang marinig niya ang pinakahuling tunog na gusto niyang marinig sa sitwasyon na ito. Sobrang takot ang naramdaman ni Rice. Lahat ng infected na nakita niya kanina ay humarap sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Gusto niyang tumakbo papalayo upang makaalis na sa lugar na yon, upang hindi siya madamay pa sa mangyayaring pagsugod ng 1 dosenang infected. Ngunit hindi niya magawa. Hindi niya kayang iwan na lang basta ang kanyang kasama.
Sumugod na ang pinakamalapit na infected. Nakatingala ito at nagtatatakbo patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Naging malabo na ang mga sumunod na nangyari kay Rice. Alas 5:30 na ng umaga at nasa isang convenience store si Christine. Bumili lang siya ng kape para pampababa ng tama. Katatapos lang kasi ng farewell party na pinuntahan niya. Nagpadespedida ang kaklase niya dahil sa susunod na araw na ang flight nito papuntang Dubai. Champagne lang naman ang ininom niya at hindi naman siya ganun kalakas uminom, kaya kakaunti lang ang tama sa kanya ng alak. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na umuwi na lang dahil kaya niya pa namang mag-drive. Nagpasalamat siya sa isang babaeng cashier personnel matapos bumili ng kape. Matapos nun, ay sumakay na siya ng van na dala niya. Doon niya na lang iinumin ang kanyang binili. Nakakailang sipsip pa lang siya sa kanyang kape nang may mapansin siya sa kanyang rearview mirror. Isang lalaking naglalakad at papunta ito sa convenience store. Sa tansya niya ay nasa 20s na ito. Nagtataka siya sa ikinikilos nito dahil nakatingala lamang yung lalaki at parang wala sa sariling itinulak ang glass door papasok sa pinagbilhan niya ng kape. Kitang-kita niya ito dahil nakapark lang ang sasakyan niya sa tapat ng nasabing store. Iba ang kutob ni Christine dito dahil sa kilos ng lalaki. Itinulak lang nito ang glass door gamit ang katawan at hinayaan lang na bumukas ang pinto sa bigat nito. Lasing siguro, sa isip-isip pa ni Christine. Subalit nawala ang isipin na yon nang mapansin niya ang iniwang bakas ng lalaki sa glass door. Nung una ay hindi niya pa ito napansin dahil sa kulay ng bintana sa kanyang sasakyan. Pero nang i-focus niya na ang tingin, ay hindi mapagkakamaling dugo nga iyon. Kinabahan si Christine sa nangyayari dahil unang beses niyang maka-encounter ng emergency sa labas ng school. At bilang isang allied health student, obligado siyang tumulong at gawin ang mga natutunan dito sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya alam ang gagawin. At sa mga segundong lumipas, habang nagtatalo pa ang isip niya sa kung anong gagawin niya, napansin niya ang lalaki na nakatayo sa tapat lang ng glass door sa loob ng convenience store. Nakatalikod naman ang cashier sa lalaki, kaya hindi niya ito agad nakita. Nang humarap ito sa lalaki, nanlaki ang mga mata nito at tila may sinasabi sa lalaki. Sa tingin ni Christine, ay tinatanong nito kung ayos lang ba ang dugo ang lalaki. Bumaling naman ang tingin ni Christine sa lalaki at nakita niyang medyo nagkikikisay ang katawan nito. Humarap ang babaeng cashier. Nabuo sa isip ni Christine na bumaba sa van at tumulong sa dugoong lalaki. Palabas na sana siya ng van noon nang makita niya ang pangyayari sa loob ng convenience store. Sa tansya ni Christine, 3 hanggang 5 hakbang na lang ang layo ng babae sa lalaki nang biglang nangyari ang hindi niya inaasahan. Sinunggaba ng dugo ang lalaki ang cashier, dahilan para mapahiga ito. Nasa ibabaw na ngayon ang dugo ang lalaki at pinagsususuntok nito ang babae. Wala namang magawa ang babae sa lakas ng umaatake sa kanya. Parang gigil na gigil ito. Pagkatapos ay hinawakan ng ulo ng babae at pinag-uuntog ng paulit-ulit sa sahig. Walang nagawa si Christine kundi ang manood sa nangyayari habang nababalot siya ng takot. Hindi niya inaasahan ang nangyari. Gustuhin man niyang tumulong ay hindi niya magawa. Para bang may nagsasabi sa kanya na mapapahamak lang siya kapag sinubukan niyang pumunta doon.
Tuloy pa rin ang paggulpe ng lalaking duguan sa babae. Kitang-kita ni Christine na hindi na lumalaban pa ang babae, na sa tingin niya ay nawalan na ng malay. Lalo pa siyang binalot ng takot at pagkalito nang biglang kinagat ng lalaki ang mukha ng babae. Kitang-kita niya ang pagkahiwalay ng ilong at labi ng babae mula sa mukha nito. Duguan na ang babae at nadagdagan pa ng malala dahil dito. Parang plastik na nabanat ang ilan sa mga laman nito na parang ayaw pang kumawala sa pagkakakapit sa mukha ng babae. Parang normal naman itong pangyayari sa lalaki nang inuya pa ang tinanggal nitong laman ng babae. Hindi na nakaya pa ni Christine ang nakikita, kaya naman dali-dali na siyang nag-seatbelt at pinaandar ang kanyang van. Takot ang bumalot sa pagkatao ni Christine nang makita ang parehong senaryo papunta sa bahay nila. Nagkalat ang mga katawan sa daan at ang mga taong nakatingala sa daan na parang wala sa sarili. Binuksan ni Christine ang radyo. At nangyayari nga po ito ngayon dito sa Maynila. May mga pasyente ng PGH na umaatake ng mga tao. Nagpapakita sila ng pagkabayolente. Pinapayuhan po namin kayong iwasan ng mga ganitong tao at magkulong na muna sa inyong mga bahay habang inaalam at inaayos pa ang mga nangyayari. Natapos ang sinasabi ng reporter sa radyo at napalitan ng isang kalmadong tugtog. Pinatay na ni Christine ang radyo. Dahan-dahan ang kanyang pagmamaneho patungo sa tirahan niya upang hindi siya makaagaw ng atensyon. Naisip ni Christine na isa na naman itong disease na kumakalat, katulad ng necrovirus na minsan nang pumatay sa napakaraming tao. Pero hindi niya masigurado ang ideya na sumagi sa kanyang isipan. Ang alam lang niya, infected ng kung anong sakit o microorganism ang mga taong nagpapakita ng mga biglaang pagkabayolente at agresyon. Tulad ng dugo ang lalaki kanina sa convenience store. Nang makarating sa kanila, ay hindi maiwasan ni Christine ang kabahan. Nakabukas ang gate nila at wala na doon ang isa nilang sasakyan. Dala niya ang family van nila at wala naman ang isa pa nilang kotse sa parking space. Pumasok siya sa loob ng bahay para tignan kung may tao pa ba doon. Subalit wala na siyang naabutan. Hinihiling na lamang niya na nakaalis agad ang pamilya niya bago pa man ito nangyari. Lumabas na siya ng main door kung saan siya pumasok kanina. Papunta na siya sa van nang makita niyang halos kalahating dosenang infected na ang nakapalibot sa van niya. Agad na nagtago at naghanap ng rutang malulusutan si Christine para makaalis at makalabas na sa bahay nila. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nabalot na naman siya ng takot sa kanyang nakita. Ang daming mga nakatingala sa daan, waring mga wala sa sarili. Duguan ang mga ito at isa lang ang nasa isip ni Christine, na infected ang mga ito. Nag-iisip at naghahanap siya ng paraan para tahimik na makaalis doon sa kanila nang makarinig siya ng isang tili ng isang babae sa hindi kalayuan. Napatingin siya sa infected sa loob ng bahay niya at nakita niyang nakaharap ito sa direksyon niya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at agad nang kumaripas ng takbo. Hindi malaman ni Christine kung saan na siya napadpad. Basta takbo lang siya ng takbo dahil rinig niya ang ungol at sigaw ng mga infected na humahabol sa kanya. Sumulyap siya sandali sa likod at doon niya nakita ang mga humahabol sa kanya. Hindi masyadong detalyado ang pagkakaalala niya sa mga ito, pero sa tansya niya ay humigit kumulang 100 ang humahabol sa kanya. 2 dito ang nangunguna at malapit na siyang maabutan, kaya naman mas lalo pang binilisan ni Christine ang pagtakbo. Kumanan siya sa isang kanto na nadaanan niya. Doon ay napahinto siya.
Isang malaking building ang kanyang natunton na sa tingin ni Christine ay isang apartment. Balak pa sana niyang bumalik at tunguhin na lamang ang diretsyong daan. Ngunit bigla namang sumulpot ang dalawa sa mga infected na humahabol sa kanya na nakasunod pa rin sa kanya. Wala nang nagawa si Christine kundi ang pasukin ng building. Umakyat siya sa hagdan. Sinusubukang buksan ang mga pinto na malapit dito. Yun lamang ang nagawa niya dahil nakasunod pa rin ang dalawang infected sa kanya. Inulit niya ang ginagawa niya hanggang sa makapunta siya sa pinakataas na palapag. Sinubukan niyang buksan ang mga pinto sa kanang bahagi ng koridor hanggang sa makaabot siya sa huling pinto. Rinig niya mula sa loob noon ang nakabukas na TV, kaya naman nagbaka sakali siyang may tao pa sa loob nito. Nadidinig niya na ang ungol ng dalawang humahabol sa kanya, kaya naman pinagkakalabog niya na ang pinto. Kasabay ng pagpihit sa doorknob. Tulong! Tulong! Papasukin niyo po ako! Paakyat na sila! Sambit ni Christine. Hindi niya na naisip kung anong klase ang haharapin niya at kung anong pwedeng gawin nito sa kanya. Mas importante ang makatago siya sa mga infected na yon. Narinig niya ang pag-unlock ng mga kandado, pero nabaling ang atensyon niya sa infected na nasa tapat na ng hagdan. Ilang metro na lamang ang layo nito sa kanya. Bilis! Bilis! Sambit ni Christine, napilit na hinihinaan ang boses para hindi makakuha ng atensyon. Sandali lang. Sabi ng tao sa loob. Agad namang bumukas ang pinto na mabilis niya ring pinasok. Isinara niya agad ang pinto nang hindi naglilikha ng ingay. Napaupo na lang siya sa sahig habang nakasandal sa pader. Ngayon niya lang naramdaman ang sobrang pagod at pagkahingal. Nakilala niya si Rice, ang lalaking nagligtas sa kanya. Hindi niya alam, pero ramdam niyang mabuting tao naman ang nakasama niya. Inasikaso siya nito at pinakain. Nagpakita din ito ng tapang at talino nang alamin nito ang kapabilidad ng ilang infected gamit ang mga senses ng mga ito. Napag-alaman nilang hindi gumagana ang sense of sight ng dalawang infected at wala din silang sense of touch. Pero malakas ang pandinig ng mga ito at nagiging agresibo sila lalo kapag nakakarinig ng ingay. Hindi pa sila makakasigurado sa naging assessment nila dahil iilang infected lang naman ang naobserbahan nila. Sa kasalukuyan ay nandito na si Christine sa tapat ng apartment. Yakap-yakap niya ang tuta na iniligtas nila. Hindi tama ang salitang ligtas dahil parang inihantong lang nila ito sa maagang pagkamatay. Tumambad sa kanya ang kaguluhan sa lugar. Nasusunog ang mga bahay at ang mga bangkay. Tumbang mga poste. Nagbunggu ang mga sasakyan at marami pang iba. Bukod pa doon ay ang mas malaking banta na nasa harapan nila. Humigit kumulang 100 infected ang nakatingala at tila inaabangan sila. Pinipilit pakalmahin ni Christine ang tuta para hindi ito mag-ingay o tumahol. Pinapakalma niya lang ito sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa marinig na lamang niya ang isang tahol at nakita ang biglaang pagtingin ng mga infected sa direksyon nila. Binalot ng takot si Christine ng mga oras na yon. Heto na, mamamatay na ako. Sa isip-isip pa niya. Naririnig niya na ang mga infected sa harapan nila. Sumisigaw ito habang papunta sa direksyon nila. Hindi niya magawang tignan ang mangyayari. Hindi pa siya handang mamatay. Inaasahan niya na noon ang pag-atake ng mga sumisigaw na infected.
nang bigla silang magsitigil. Napatingin si Christine sa harap niya, ngunit isang tao ang nakaharang sa kanyang harapan. Nakatalikod sa kanya si Rice habang hawak-hawak ang crowbar sa kaliwang kamay nito. Nakabulagta naman sa sahig ang infected na alam niyang papunta sa kanila kanina. Napansin niyang may tumutulong dugo sa dulong parte ng crowbar ni Rice. At nang tignan naman niya ang infected sa pangalawang pagkakataon, ay nakita niyang durog ang kaliwang bahagi ng bungo nito. Agad namang inagaw ng dalawang infected pa ang atensyon niya. Mula ito sa kanan nila at sumisigaw ang mga ito habang tumatakbo. Magkalapit lamang ang mga ito. Nag-uunahan. Nangunguna ang lalaking nasa kanan sa pagtakbo na sinusundan naman ng mas mabagal na babaeng infected sa may bandang kaliwa. Nakatingala pa rin ang mga ito. Ngunit alam ni Christine na alam ng mga infected na ito kung saan pupunta kahit wala silang makita. Hindi napansin ni Christine ang pag-alis ni Rice sa harapan niya. Nakita niya na lamang na malapit na ito sa mga infected. Dala-dala ang hawak niyang crowbar sa kaliwang kamay. Tumakbo din si Rice, sasalubong sa mga infected. Magsasalita pa sana siya nun, ngunit natigilan siya nang biglang ihampas ni Rice ang crowbar sa kanang sentido ng isang infected sa kanan. Parang slow-mo ang mga nakikita ni Christine. Napahiga ang infected. Ngunit tuloy pa rin ang momentum ni Rice, dahilan para umikot siya. Patuloy pa din sa pagtakbo ang babaeng infected. At nang makapantay na ito kay Rice, ay nakita ni Christine na ginamit na ni Rice ang momentum nito upang maihampas ang crowbar diretso sa likod ng ulo ng babaeng infected. Agad naman itong natumba. At naagaw na naman ang atensyon ni Christine sa gawing kaliwa niya. 5 infected ang papunta sa direksyon niya. Marahil ay na-attract ito sa sigaw niya kanina. Isang malakas na tunog na naman ang umagaw sa atensyon niya. Tunog ng bakal na ihinampas din sa isa pang bakal. Nang tignan niya ang pinanggagalingan ng tunog, ay muli niyang nakita si Rice. Ihinahampas ang crowbar nito sa rehas ng main gate ng apartment. Kumuha ito ng atensyon mula sa mga infected. Kaya naman nagsitakbuhan ang mga ito sa direksyon ni Rice. Lahat ng infected na nakapalibot sa kanila ay doon na papunta. Agad nang tumakbo si Rice papunta kay Christine. Nakita niya pa ang paghampas ng crowbar nito sa isang infected na nakasalubong sa kanya. "Tara na!" sigaw ni Rice sa kanya. Nakatulala pa rin si Christine noon at hindi makapaniwala sa nangyayari, pero pinilit niya pa rin makatayo. Nasa main road na sila at tinatahak ang daan palabas ng subdivision. Si Rice ang nangunguna dahil hindi niya masyadong alam ang mga daan. Hindi pa sila masyadong nakakalayo noon nang may makita silang van na paparating. Agad nilang kinuha ang atensyon ng driver upang makahingi ng tulong. Nang nasa tapat na nila ang van, ay bumukas ang pinto nito at iniluwa nito ang isang lalaking may hawak na barel na nakatutok sa kanila.